Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Kailangan po agarang investigasyon at meron po tayong paraan sa batas na mag-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation para po paharapin ang ating Vice Presidente at magbigay linaw sa kanyang mga sinabi. Mga kabayan, sa wakas, nagsalita na itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang mga maiinit na isyu sa pagitan nila ni Vice President Inday Sara Duterte. Kahapon ay naglabas ng pahayag ang Pangulo at sinabi na hindi niya palalampasin at papalagan niya ang mga pagbabanta ni VP Sara sa kanyang buhay, sa kanyang asawa na si Lisa Marcos at pinsan nito na si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Pangulo, kung magagawa ng mga Duterte na pumatay ng isang Pangulo, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan? Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Samantala, matapos ang pahayag ni PBBM, agad naman na sinagot ni VP Sara ang Pangulo at sinabi nito na hindi rin niya palalampasin ang mga ginagawang panggigipit at pag-atake sa kanya at kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, halal din siya ng taong bayan at pangalawa sa may pinakamataas na posisyon at kapangyarihan sa bansa. Kaya may karapatan siya na pumalag sa mga bumabanat at nanggigipit sa kanya, partikular ang Kamara, na tila siya lang at ang kanyang pamilya ang pinupunteriya sa mga walang katapusang pagdinig dyan po sa Senado at Kongreso. We will wait for Colonel Nalasco. Next question, please. Last two. Or make it brief. Make it brief. Ang said po na kung ganun po kung kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapalampas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Yes, we expect that. We expect contempt and we expect a term isn't like is terrorizing. We expect them to terrorize the office of the Vice President. Ano yung message ng President ng Momoy? He said na papalagay daw po nagbigyan yung hindi niya palalapas. Sinabi ko naman nila, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Kasabay ng pagdinig kahapon sa Kamara kung saan ay naroon si VP Sara, agad namang nagbigay ng pahayag at bumelta itong si Speaker Martin Romualdez sa mga banat sa kanila ng pangalawang Pangulo, kung saan ay sinuportahan ng ilang mga mababatas ang kanilang Speaker at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakakabahala
ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Pumalag na si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga umunoy paninira at akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at sa buong Kamara. Sa talumpati kahapon ni Romualdez sa House Plenary Session, pangunahin niyang inalmahan ang naging pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay niya at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Ang mga mambabatas mariin din itong kinondena. Inaprubahan pa nila sa plenaryo ang House Resolution No. 2092 na naghahayag ng buong suporta at pakikiisa ng Kamara sa liderato ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez sa gitna ng mga seryosong pag-atake laban sa kanila. Ayon kay Speaker Romualdez, imbes na kung ano-anong paratang ang inilalabas ni Duterte, dapat ay sagutin na lang niya ang issue ukol sa umano'y maanumalya ng naging paggamit ng kanyang confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong?
karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ang talumpating ito ni Romualdez napanood din mismo ng Vice Presidente habang siya'y nasa Kamara para sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pansamantala kasing inihinto ang talakayan ng komite para bigyang daan ang sesyon sa plenaryo at mapakinggan ng lahat ang pahayag ng House Speaker. Hindi man direktang tumugon si Duterte sa mga puntong inilatag ni Romualdez, muli siyang dumipensa ukol sa issue ng confidential funds at nanindigang handa silang humarap sa anumang kaso kung may maihahain man ukol dito. Ang investigasyon po na gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante hong malaman kung ano ang mga naging hakbang para po kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. At gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Hindi po tama pong pananalita na nanggagaling po sa napakataas na opisyalis ng ating bayan. Kailangan po agarang investigasyon at meron po tayong paraan sa batas na mag-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation para po paharapin ang ating Vice Presidente at magbigay linaw sa kanyang mga sinabi. Ating pong alalahanin na kamakailan lang ay nagbigay din po ng pananalita ang ating Vice President na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating Pangulo. Tinanggap po namin na salita yon in a metaphorical way. Isang simbolismo lang ng kanyang galit. Ngunit sa kanya pong bagong pananalita, hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. Kaya kami po, we are not leaving any stone unturned. We will take every effort to protect the President and to investigate everyone that could possibly be involved in this assassination plot of the three high-ranking officials of government. And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, tama po ba yung testimony kanina na inisipin na We will wait for Colonel Nalasco. Next question, please. Last two. Or make it brief. Make it brief. Yan said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapitampas. Yan ay aking papalagay, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Marcel. na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Napanggit nyo po kasi. Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government.
Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. Mami-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Isa pa, two. sir. Sandali. Ano ba yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. At DepEd po pala tayo. Pero pagdating natin sa OBC, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo i-penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Kahit ako, hindi ako makalabas ng basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni Joel Chua na we will not recognize you and all. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality to speak in that meeting. So I have to take that oath. Pero, papasalamat ako sa inyo sa Lopez at sa lahat ng OBP. Will you go up with the Supreme Court to question? Because may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Eh, yun lang ang sinasabi ko. Sir, no, parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, lalo wala. Pag-threat sa kanila, national security.
testimony, Fahar, do you think that will hold water as far as maybe pinning you down is concerned, or doesn't establish anything? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Basta parang nakikita naman nila, naging tanong nila, hindi ba sila makapag-content kay Edward? Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Yes, we expect that. We expect contempt and we expect term isn't like terrorizing. We expect them to terrorize the office of the Vice President. May message ng President Pangulong because said na papalagay daw po yan hindi niya palalampasin. Yes, sinabi ko na kanina, kapalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know kung Yes, kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag ako. Thank you. Thank you.